Basketball, siguro nag-start ako around mga 6-7 years old. Naalala ko nung Liga sa Pag-asa, sinali ako ni Daddy. Kahit di pa ako marunong, sinali na niya ako ng Liga nun. Tapos yun na, tuloy-tuloy na, every summer may Liga ng Pag-asa, yun, tuloy-tuloy na. Sa basketball nun, naalala ko, unang-una kong naging idol si Sam Boylin, San Miguel. Kasi nung time na yun, puro PBA yung pinapanood namin sa bahay nun eh. Tapos si Daddy sa San Miguel nagtatrabaho. Yung kay Kobe, 1996, draft ng Lakers, high school. Yun yung unang tumatak sa isip ko noon. Sabi ko, coming from high school. So sabi ko, meron pala nag-draft na straight from high school. Sabi ko, baka iba to? Sabi ko, baka magaling na ito. Tapos nung nakita ko siya, iba yung dating, iba yung charisma niya. Time, syempre yung estudyante pa ako, hindi ko pa kaya yung mga shows. Nagkaroon ng NBA cards. Nung nagkaroon ng NBA cards, yan, medyo affordable ng mga time na yun, mga cards ni Kobe. Yun ang inuna ko, na merchandise niya. So, bibili ako ng mga Rocky cards. Tapos, up to now, yung mga 1996 na Rocky cards niya nasa bahay, nakatabi-tabi. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa bahay, simula 1996. So, doon talaga nag-start. Tapos, nung nag-work na ako, kaya ko bumili ng sapatos niya, jersey niya. Although hindi pa siya ganun ginagamit sa Lakers noon, pero nung nakita ko siya, na-expose siya nung Slam Dunk. 1997, NBA Slam Dunk, na nanalo siya. Parang youngest ever na Slam Dunk champion. Yung jersey number ko, from number 9, nag-number 8 ako nun. From Sam Boylin? From Sam Boylin, from local player, naging international. Oo, nag-number 8 ako nun. So yung time na yun, from 1996 up to now, hindi na ako nagpalit ng jersey number. Tsaka yung number 1 doon, yung dedication niya talaga. Based din sa mga sinasabi ng mga kapwa niya players, teammates, coaches, iba talaga yung dedication niya. As in talagang, ang goal niya talaga is to be the number 1 basketball player sa buong mundo. Yun talaga. Sabi nga sa interview niya, may napagdang interview niya, kung ang kalaban mo, o yung mga opponents mo, gumigising sila ng 10 a.m., 9 a.m. para mag-practice, ako gumigising ako ng 3 a.m., 4 a.m. Doon pa lang may advantage na ako, sinasabi niya. Kasi nag-workout ako 3 times a day, yung mga kalaban ko, mga 2 times a day lang. Ayun, yung dedication. Sabi ko, iba talaga yung mentality ng tao na to. Iba talaga yung naramdaman ko. Actually, sa totoo lang, yung mga time lang na na-injury siya eh. Nung time lang na mga may-injury siya na tipong mawawala siya ng 1 buwan, 2 buwan, lalo na yung Achilles tear niya, naiiyak talaga ako. Pero nung time na nabalitaan ko, iba talaga. Nung una, ayaw kong maniwala kasi parang sabi ko, ano lang to, prank lang to, ako hindi totoo to. Pero nung nabalitaan ko, parang parang hindi ko matanggap, parang hindi mag-sink in sa akin na nangyari yun. Parang hindi totoo, alam mo yun, parang panaginip lang. Oo, parang hindi totoo, na parang kwento lang. Ang hirap tanggapin, pero nung nabalitaan ko nga naalala ko yun, napasok ako sa trabaho, nabasa ko yung mga messages ng mga kaibigan ko, nadala nila, Kobe fan ako. Ayun, doon na nagsimula, parang totoo ba to? Ayun, talagang parang naman ng
mahal sa buhay ng kamag-anak, gano'n. Kasi nga, isa sa mga tinitingala ng tao, biglang mawawala na basta-basta ng gano'n. Siyempre, malungkot talaga. Ang hirap tanggapin. Malungkot, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nangyari yun. Sad day. Sad day para sa lahat, no? Hindi lang Sad sa day. mga Hindi lang naman sa Kobe akin, no? Hindi lang naman sa mga Kobe-fan. Sad day sa lahat ng isang icon, hindi lang mawala ng gano'n. Tragic eh. Parang ang dami pa niyang, alam natin, ang dami niyang pwedeng ma-achieve after NBA, di ba? Oo. Kumbaga, Diba, siya nga yung ano eh. After NBA, isipin mo, siya yung isa sa mga nanalong Oscar, di ba? Wala pang nangyari doon. Ang dami nag-aantay, ang dami nag-aantay na Oo. maging career niya after after Oo. Diba nga, nagkaroon siya ng, ano yun, yung mga mentality camp niya. Oo. Tinutukan niya yung mga ibang NBA players. Tinutukan niya yung anak niya sa pagbabasketball. Para sa akin, yung mental toughness. Kumbaga, hindi lang naman sa basketball ma-play yun eh. Kumbaga, parang kahit isang aspeto ng buhay, ma-apply mo yun eh. Na kahit anong circumstance na dumating sa buhay mo, kumbaga, parang hindi siya ano eh. Hindi siya basta-basta sumusuko. Example, basketball, kahit mahina yung team, kahit super team ang kakarapin niya, hindi niya iniisip yun eh. Iniisip niya, kaya namin to, kaya namin talunin to. So, parang yun, ma-apply mo sa buhay eh. Kumbaga parang, kahit ano yung unos. So, isa na rin yung kung bakit ito pinatato is para ma-immortalize siya. Para isang way na rin para ma-remember natin siya palagi, na kasama pa rin natin siya palagi. At hindi natin makalimutan yung mga naibahagi niya sa mga fans sa buong mundo.